Hi, ako si Wapo at halina't pakinggan ninyo ang aking kwento. Kaya ninyo aking islaysay ang aking paglalakbay. Sa inyong makikita, sumakay ako sa bangkang ito patungo sa Bongliw, Panukulan, Quezon. Nagbayad ako ng pamasahe na 400 piso para sa regular at kung estudyante ka naman ay tiyak na may diskwento. Naghintay lamang ng ilang minuto para sa pagsusuri ng bantay dagat natin upang masiguro ang kaligtasan at kaayusan bago lumisan ang ating sasakyan. Itong aking karanasan ay noong buwan pa ng Marso, taong kasalukuyan, buwan ng pagtatapos ng mga kabataan sa paaralan. Ngayon ay buwan na ng Hulyo at ang mga bata ay nag-aaral na naman. Kaya inyong pagpasensyahan kung ako ay nahuli man. Ngunit may ibabahagi ako sa inyo. Hindi siya huli kailanman. May sinasabi siya at ito'y kanyang pinaninindigan. Ang aking paglalakbay ay isang patunay na siya ay tunay. Siya ay si Jesus. Sabi nga ng kanyang mga salita sa wikang Banyaga, "When the time is right, I, the Lord, will make it happen." Ito'y iyong matatagpuan sa aklat ng Isaiah sa kapitulo 60, versikulo 22. Tuwiran kong masasabi na iba kung kumilos ang Panginoon. Nakamamangha basta may pagtitiwala at pananampalataya. Magkakameron ka sa tamang panahon. Katulad nito, nakarating na ako rito sa Bongliw samantalang ang meron lang sa aking hinagap ay makasama yung taong mahusay kumuha ng larawan, ang maniniyot ng larawan. Meron ding mga tao na pinahintulutan ng Panginoon na maging parte ng aking buhay. Sila ang aking mga kasama ngayon. Patuloy nyo lang saksihan ang mga kaganapan. Naalala ko lang din na sa tuwing makikita ko ang mga kuhang larawan ni Ma'am Glian ay talagang napupusuan ko na lang. Mahusay ang lumikha sa kanya, tunay iyon. Biruin mo, siya ay guro bilang kanyang profession at may passion sa pagkuha ng larawan. At ito nga rin ang dahilan kung bakit ako kasama. Isa ako sa katuwang upang maisakatuparan ang pagkuha ng mga larawan ng mga kabataan na magsisipagtapos sa paaralan. Ayaw nga pala, nagsisigil nga pala. Kayo po ngayon ay kasalukuyang bumiyabiya. Ito na si Jake, pumasok ko na. Ay siya, Jay, shout out sa'yo. Ay, ito kami sa inyo. Ayaw, dala natin. Hirap pala pagka nagsarang taas eh. Oo nga, bakit na mamamaya yung roller? Bakit? Sige, mamaya na lang daw ulit tayo. Ganito nga rin pala ang daan, adventure, na tila nakikipagsapalaran, pero masaya. May hindi pa sementado, may palusong at may paahon. May oras din na may kasalubong at makakapaglakad ka pag di kinaya sa paahon. Ngunit sobrang saya. Kayo ba hiking po talaga ito eh. Pagkarating namin sa Rizal Elementary School, habang nag-aasikaso ang mga batang kukunan ng larawan, ay inihanda na rin namin ang aming mga dalang kagamitan. Iniayos, inilagay sa tamang pwesto, sa tamang anggulo, upang hindi magulo at maganda ang maging resulta. At pagkatapos naming magawa, inintay lamang naming matapos ang mga bata upang simulan ang pagkuha ng larawan. Nakatutuwang pagmasdan ng mga bata sa mga sandaling iyan, kaya naman pinag-igihan din ni Ma'am ang pagkuha ng larawan. Ito'y isang yugto ng pagtatapos at panibagong kabanata naman ang mabubuksan. Kung nais din ninyo maging kabahagi kami ng inyong kasiyahan, ay huwag mag-atubiling magmensahe upang kunan din kayo ng mga larawan. Ang payo ko lamang sa mga bata ay palagi ninyong galingan, ngunit ang ugali ninyo'y dapat may taglay-ring kabutihan. Mura lang naman ang pangarap at hindi ito kamahalan. Sabi nga sa graduation song namin noong ako'y nasa ika-6 na baitang, sa kantang Patuloy ang Pangarap ni Angeline Quinto, ang sabi roon ay, "Sa isang pangarap, ako'y naniniwala." Ibig sabihin ay 6 na piso lamang ang pangarap. Pero biro lamang ito. Huwag ninyong kaseryosohin. Ang tunay na payo ko
ay isinalin ko sa wikang Ingles. Go beyond and achieve a godly ambition. Do not let fear stop you from the purpose God has placed in your heart. Trust Him even when the path is uncertain, because He promises to be with you every step of the way. Hanggang dito na lang muna at pinagpala ang mga nakakita at nakarinig. Paalam.